Okay, hello. So, check. Galatians chapter 5, let's start in verse 13. Apan kamo mga igsuon gitawag aron makabuton ug kagawasan. Apan ayaw mo ang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibo. Pag-alagaray Ginoon kamo tungod sa gugma. Kay ang tibuok balaod na tingup sa usa lamang ka subo gugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay o pinugbanay sa mga mananap, magbantay nga dili ka mo makurot sa usag-usa. Ang Diyos magapanalangin siyang pulo. So ingon dinhi sa Galatians chapter 5 verse 13, we are called to live in freedom. Itawag ta nga magkinabuhi nga gawas nun. So gawas nun sa gapos, gawas nun sa sala, gawas nun sa mga maka pa luya na to, makapahatag na to o kapakyasan o alautan. Kung matod pa sa pulong sa Ginoo, you have been called, gitawag, gid kamo nga magpuyo sa nga gawas nun. My brothers and sisters, apan ayaw kuno gamita inyong freedom to satisfy your sinful nature. So usay ma-misinterpret manggod nga gitagaan ang tanilo og kagawasan. Yes, gitagaan tanilo og kagawasan. Apan dili nato ni excuse nga kagawasan nga atong i-enjoy bisan diya sa pag labi na gid sa pagbuhat sa dili makapahimuot sa Ginoo. So dasig ta, gituduan ta, gisugot ta nga dili ta mo abusar sa freedom nga gihatag ni Lord sa atoa. And the next phrase, instead use your freedom to serve one another in love. So ganina, we are called to live in freedom. The next thing is we are called to serve one another in love. We are called to serve one another. Okay. Remember that si Jesus, sa pag-ani niya diri, is wala siya nagpaalagad, kundi siya nag-alagad. Kaya usaman siya nato ka modelo. Na dili baya ta kaalagad kung kita dili mapausan. Dili ta kaalagad kung di ta mapausan. Kasagara ang magpaalagad katong garbuso. Dili gina sila ganakan mo alagad kay murag naubos gid sila gipaubos na. Ang tudlo gid sa kalibutan, ang tudlo gid sa Ginoo nga naghimo sa kalibutan ug nagbutang nato sa kalibutan is mualagad jud ta. Pero ang tudlo sa kalibutan is ang alagad isa ka timawa nga trabaho. Kaluluoy nga trabaho. But in the kingdom of the Lord, that is the greatest work. Munang opposite gid sila. So unsa may atong gibarugan nga prinsipyo ana? Unsa gibarugan nato nga kining pulong? Iya ba sa Ginoo or iya ba sa kalibutan? Iya ba kay Lord or iya sa world? So we are to serve one another in love. We are called to serve one another. Remember, kung walay alagad, walay alagad sa Dios, nagserbisyo na to, mga mapasabot na tong pulong sa Ginoo. Wala bita ka, dili bita kasabot o wala bita nakasabot. Because service is so much needed in the kingdom of God. And in all departments, in all offices, in all places. Bisan pag unsa ka, sada sa business establishment kung walay mag-alagad, walay mo serve ana sa mga customers, dili gyapon mag-gain og ginansya. So nga na gyapon sa Ginoo sa gingarian sa Dios. That is why ngon si Lord, use your freedom to serve one another in love. Pag-alagad gid ni Jesus diri sa kalibutan, uban gid ang ugma. Mabitaw to sa to, isa madbasa na to
And he had compassion on the crowd. Naluoy siya sa mga tao. Because dili ka maluoy kung wala kay love. Di ka maluoy kung wala kay humility. So we are called to live in freedom. We are called to serve. And we are called to love to serve. Lahi ba yan nang nag-alagad ka na igugma? Kaya kung nag-alagad ka na igugma, dili man ka ga-expect. Dili po ka magbabulbul. Dili po ka dali laayan. Pero wag kay gugma laay ka ay sanan. Oo, sige ni kang pagutbo. Nga naaragin na siya. So, makuan kaya punta, identify ta, measure, masukod ta, sa diyang kita manarbaho, magbuhat o daton, sa Ginoo man, sa religious works man, or civic works na asa kanyang kalibutan nun, mabawaan. Gingan kita ni Lord, we have to, in 1 Corinthians 16:14, do everything with love. Do. Sa ato pa, kung sa tigibuhat na to, buhato na to na igugma. Nga naman, kung buhato na to na igugma, is, wala yoy samok. Kaya di man ka magbagutbot. Kung wala to'y, laay kay, kamamang tanan magkasinabtanay. Diba? So wala'y kugot. Kamutan magkasinabtanay. Nga magtrabaho nga, malipayon, magtrabaho nga na unity. Oh, so muna nga freedom gusto ni Lord nga atong mabuhat, atong ipadayag, aron malipay ang Ginoo ug ang miyawa magugtas wa na gid koy luna gid sa ilang kinabuhi, sa ilang grupo, sa ilang kuan. Kaya wa jud koy nagamit. Kaya murag sirado gid ang kasing-kasing magpagamit nako. Kuan na gid sila sa Ginoo. Decided na gid sila nga ang Ginoo joy muhari. Bahar. Ganun lang yun. So muna nga, ang tudlo gid sa Ginoo sa tua ang pag-alagad nga pinubanan ang gugma. Okay. So kung naatay gugma sa pag-alagad, let's have first this Matthew chapter 3, Malakay chapter 3:18. Malakay chapter 3:18. Tanaw na sa ato Malakay chapter 3:18 unsay giingon ni Lord diri sa Malakay chapter 3 verse 18. Okay. Dili na to kay masabtan ang 18 kundi na to basahon ang verse 16. Then those who feared the Lord spoke with each other. Kung katong may kadlok sa Ginoo, nag-istorya sila sa matag usa. And the Lord listened to what they said. Ug ang Ginoo naminaw sa ilang gipangsulti. In His presence, katubangan sa Ginoo, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared Him and always thought about the honor of His name. Katubangan ko sa Ginoo na kunoy basahon sa paghinumdum atod pa o nasulat dito ang mga ngalan ni adtong may kadlok sa Dios o kanunay naguna-una may tungod sa pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo. They will be my people. O katong mga ngalan na atod pa mo itong mga ngalan sa katawan sa Ginoo. Ang katawan sa magpasidungog, dili ta kapasidog sa Ginoo, di ta kaalagan. Di ta kapasidog sa Ginoo, di ta kaalagan, kita alagaran. Oh. Pag matod nga nung naghatag ang Ginoo og mga gifts sa church to equip us to do good works. Aron mo sangkap nato, aron makahimo tag maayong mga luhaton. Kay walagi ang mature magtrabaho na. Naagi buhaton agi. Naadjay trabahoon. Kung matod pa dinhi, they will be my people, sila ako makatawan, says the Lord of Heaven's armies. Ang Diyos gid sa mga panon ang nagsulti. On the day when I act in judgment, sa adlaw nga ako maghukom, they will be my own special treasure. Silang akong special nga bahandi. I will spare them as a father spares as an obedient child. Ako sila nga
luwason sama sa pagluwas sa masinungkanon nga anak, then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Kung inyo dayong masayran ang kalainan, aliwala sa matarong ug dautan, atong nag-alagad si Ginoo ug wala nag-alagad sa Dios. Duha ka kategory diri. Those who fear the Lord and do not fear, those who are righteous and wicked, and those who serve God and do not serve God. Muna in other countries bitaw, sa ilang simbahan is they encourage volunteers to serve. Na iban mag-volunteer na lang yun sila nga wala pa encouragement o volunteers o volunteer sila. O ako'y maghatag og tubig, ako'y in charge sa tubig, ako'y magkuhan ani, ako'y maglimpoy simbahan o lagi na. Manager to isa ka establishment, pero sa to simbahan they serve dito sa simbahan. They volunteer. Volunteer sila. Ano man, isa na siya sa manifestation o timailhan nga negro na jud ta. No, nagiparimahin jud ko ni Lord katong prodigal son. Ang mature niyang anak na agi sa trabaho, ang dili immature wa gid siya gitrabaho. Sige lang siya enjoy sa kinabuhi, walda sa mga kuan o walda sa iyang blessing. Ingan na. So, ingan na no nga ituduan ta ni Lord to serve one another with love because our service is needed. Our service is needed. And then, kining isa po na timailhan nga we really grow up. Nagkuan na ta. Na walay bata nga mag-serve kasagara mga hamtong mo na mag-serve. Okay, let's find another reference. Let's find 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. Okay. God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Kitagaan kuno ta sa Ginoo og mga gasa. Matud pa, malaglaing-laing gasa. Mga espiritualong gasa. Use them well to serve one another. Kita na nato sa Bisaya ha. Sakto ba pagkakuan? First Peter chapter 4 verse 10. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Kinanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nidawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa tuban. Ang magwali kinanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kani sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kanturan. Amen. So each of you, God has given each of you a gift from His variety of spiritual gifts. Lain-lain tang gift. Kaya kung pariya ta ng gift, nga, unsaon na lang. Lain jud. Ug ka na lang manganta, walay mo luto, walay mo limpyo, walay unsa diha. Unsaon na lang. Diba? Like, mo bito ni nga itong kamot lain na, like itong ring sa to, katong pang wedding ring, like itong, sa to, katong, sa ring, no. Lain jud na siya. Lain yun. Ang heart, lain ang function sa heart. Ang liver, lain ang function sa liver, musala. Ang kidneys, musala, gyapon siya. Ang pancreas, mo-produce og insulin. Lain na siya. Ang mata mo tanaw, wala gi ilong, wala gi dalunggan mo tanaw. Wala gi, di ba? Ingan na lain kita og gasa sa body ni Christ. Pero ingon ni Lord ko, unsa-unsa itong gasa, wala gi ta pwede maghinambog nga. Agoy, ang heart nambog mo, ay mo pinuang riya kay
Kung di, o baduang ko dyan, di lang mo pa, patay gyud po tanan. Oh, wala yung magkinambog kay, ang tanan is connected, interconnected na to help the body function well. Wala yung pwede yung magkinambog. Ang tanan ato na is nagserbisyo. Ang lungs nagservis na ay gibuhat to serve other parts. Diba? And then use them well to serve one another. Use it to serve one another in the English Standard Version. Do you have the gift of speaking? Kung ikaw, muwali, then buhata kini, matod pa. Do you have a gift of helping? Kung ikaw nagasas magtabang, do buhata uban ang kusog nga gihatag sa Ginoong kanimo. Then you will do, then everything you do will bring glory to God through Christ Jesus. All glory and power to Him forever. So, dili, ang mentras buhi pa ta, continuous ang pagbuhat, ang pag-serve. Mustap lang gining atong pag-serve kung mamatay na ta. That is why sayop nga, ali na po ko kay permi lang ako diha. That is malfunctioning na. Kung di na ta mo trabaho sa atong ipatrabaho ni Lord, it means nag-malfunction ka. Nag-malfunction ka, kaya naakay problema. Mo nag-identify na tuon sa atong gasa. Hello? Identify na to atong gasa. Ngayon siya, ay di man ako nagasa, di ko matabang. Remember, unsay ako ikatabang, ato diyong itabang. Hello? Ana ra jud na. Kay kung ingana tatanad na konsepto, wala diyong trabaho mapasagdan. Pero dili tayo nga na tanag konsepto, ang trabaho, wag kita na, ang trabaho, wag kita na, wala improvement. Naragyan po niya. Stagnant. Ang labunon, nagsigkadaghan. Ako gason. Ang iring na lang ni, ang iring na lang ni tilap. Ako na lang tilap, ano eh, kamurang, wakit tao nila ni bali-balihan. Diba? Ngana. So, giingnan kita ni Lord nga, mag-uanjud ta, serve ta. Okay, serve ta. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Now, ingon pa din sa Romans chapter 12 verse 11. Romans chapter 12 verse 11. Romans 12:11. Romans 12:11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Oh, grabe. Ano to Bisaya? Romans 12:11. Grabe ni, ganina, magtrabaho lang nga, may gugma. Karon 12:11. Tanaw na to sa ako papagay mo sa English nila. Ayaw ka mo pagtapol. Inoon, pag madasigon ka mo di sa Espiritu, alagaring ang Ginoo. So, dili kayo, pwede na. Sa NLT, ito, never be lazy. Ayaw gid pag tinapulan. Kaya kung titanang-tana magtinapulan, mo lagi mahutdan kitag sa nina, wag anak natin makanundulan niya. Pagurot sa to sa nina, ting ulan, impas yung kadiha. Why sa uton? Pero ang tao nga, dili tapulan, ang tao dili tapulan, dili kawad-an, hutdan o sa nina. Hello? Pero tapulan, tabi sa usa kadagkan sa nina, di ka pang paigo. Kay, nagtinapulan man. So never be lazy. Nga naman, wala kita gitawag, wala kita ginencourage si Lord magtinapulan ta. Ang yawa lagi katudlo, tinapulan da para mag-ugtas na sila, aron nga sa to, aron nga mag-test kitang ilang patience. Oy, kung ikaw ray mo test of patience, ikaw dili ra baya panalanginan sa Ginoo ang tester, kato ra bang gitistingan mo panalanginan, ana ra gina. Sakto dili. Tuyuon lang gini mo kay mag-test ka. O unsay authority nimo? Hello. Diba? So nga naragit siya. Sa to, verse 11, never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically. Kinangnan ganina, mag-serve ta nga gugma. Karon, mag-serve ta nga madasigon. Di kayo magpaluya-luya. Kinangnan pag ibalik-balik kag sugo kalima, anak pa rin kang ube kay laluya na lagi. Pero wala di kay, kung naa kay maturity, di na kasuguon.
Di na suguot, automatic na mo. Trabaho. Alo. Mo bitaw ko nga. Mo bitaw nga. Di na ko, wala na ko nag-post sa Jessie nato nga. Hinga na, kay kabalo naman ta. Oh. Kabalo naman ta sa to. One word is enough for a wise man. Oh. Nga na, muna ako basig ko kabalo man tayo. Ika anak na madasig og dasigon jud ta og dili ta dasigon. Nadabi ko na magdadasig kaluoy pud nimo eh. Hello. Oh. So, kinahanglan nga gamiton na to atong mind, atong wisdom. Dili ta man nga kinahanglan nga dasigon jud ko, i-encourage ko. Remember, if our mind is not sure, we don't have that kind of mindset. Kung grown up na ta. Amen ba? Okay. So, unsa din ang buhaton din in verse 18, chapter sa Romans 12:18. Do all that you can to live in peace with everyone. Buhaton ko na itong tanan nga magpuyo ta malinawon sa matag usa. Sa ato po si buhaton na. Dili ta magbabadlong, dili ta magsige pa og pa-remind, dili ta magsige og kanang bagutbot. Ari ka ba sige bagutbot? Di kita magbagutbot. Mao ba kanang simple? Di kita magbagutbot. O di kita magbagutbot. Philippians 4:13 man siguro na. Ano man? Remember, muna hinungdan nga imbis doon na unta itong mga Israelites ito sa promised land, sa Yuda, sa Saan, gituyok na po nilo. Di mo tuyok ka. For example, dito kas makabalan. Nya gusto kag kit ka, nya nituyok na po ka dugay kaysa dabig traffic. So nga na, ang reason nga moabot dugay ta moabot sa panalangin dito sa kuan kay ahead of our task is blessing. So kung sige tag bagulbol, tuyok-tuyok ka ni Lord, tuyok-tuyok ka ni Lord. Malipong na lang ang tuyok-tuyok. Nya daw kasi kay ampo-ampo, wala kay ka pa naabot nga naman. Imong pag-ampo nya uban po ang bagutbot ituyok kas kinuutuyok na dili kita ihagsa dito sa kuan ituyok pa man mulabay na sa kay ituyok ra man. So na sa to we are called to live in freedom to serve the Lord, freedom to serve matod pa nga with love, and freedom to serve enthusiastically, madasigon. Madasigon, dili na suguon. Mag-initiative na ta, di ba? Mature, mag-initiative. Di kaya, man ko suguan, di na po kumuligog. Alo, di ba? So, muto, atong babae bitaw nga nagubo sa iyang perfume kang Jesus. Giserve mo yung way niya to serve the Lord in return of what Jesus did to her life. Serve niya ang iyang pinakamahal nga paumot iyang ibukbuk kang Jesus, the anointing. Siya nag-anoint. Okay, so muna ang gingon si Ginoo nga mangalagad jud ta kay awag kita sa Ginoo nga mag-alagad. Now, another thing in Genesis chapter 25 verse 23. Di ba mao man yung panahon nga kay Genesis 25:23. Ipadayag diri klaro jud kay diri pod. Genesis 25 verse 23. Giingnan diri si si Rebecca. And the Lord told her, ningon ng Lord kang Rebecca, the sons in your womb will become two nations. Ang mga anak sa imutian, duha na, nagrepresentar ng duha ka nasod. From the very beginning, the two nations will be rivals. Wa pagani sila na tao. Himugso jud, rival na. Ang isa ni gunit na sa tiil. Kay gusto niya mag-una. One nation will be stronger than the other. Ang isa ka nasod, ang isa ka bata. Because ang duha ka twins, nag-represent ang duha ka nasod. Ang isa ka bata, stronger than the other. And your older son will serve your younger son. Kinsa kuno mag-alagad ang magulang or manghod? Ang older or ang younger? Older. Ang older mag-alagad.
Ang magulang gyud mag-alagad. And is ganahan mangud kay alagaran, ganahan mangud kay alagaran. Remember, dili ang dakog reward ang alagaran katong nag-alagad. Ingat sa pulo sa Ginoo. Oh. Hello. Mao kinay gitulo sa Ginoo. Mao kinay gitulo sa Ginoo. Ang nag-alagad mo ay dako og reward. Tanawa sa 12 ka anak ni Jacob. Kinsay grabe nag-alagad? Si Joseph. Oh, adto dito sa kuan, adto sa mga sa ilang mga hayop, ani nag-alagad na po siya gisugo na po siya padalag cheese pagkaon dito sa fields sa mga igsuon, nya mo din to gi kuan din siya dito giplanuhag daotan. Hangtod gipaalagad si Joseph sa Egypt. Unsa may resulta sa iyang pag-alagad? Alaot ba siya o nabulahan? Kabulahan niya. Kaya dako ka ang puntos ng pag-alagad kaysa magpaalaga. Sa kalibutan, alagari ko. Mo na prinsipyo sa yawa, alagari ko. Grabe. Pero ang tundo sa Ginoo, mag-alagad ta. Kaya gitawag kita sa pag-alagad. Oh, kining nag-ampo ta. Nag-alagad man ta pinagis pag-ampo. Giampo na to ang mga kaigsuonan na to. Kinsa to gipag-ampo. Wala ka ila kato nagipag-ampo na to. Wala sila kabalo giampo na to. Pero part na sa pagpangalagad. Ato mga pag-ampo nakahatag og kay muan sa ilang kinabuhi. Anita ka nag-alagad sa mga pag-ampo. Nga, dili pud pwede nga nag-alagad ang pag-ampo do di na lang ko trabaho do. Remember nga wala kita gituluin ni Lord nga daghan ta excuses. Hallelujah. Daghan ta nga nagkuha naman ko din ni Lord, yung rabag ingani ba, naglungag naman ko Lord, di lang ko maglutok sudan Lord di ba? Di na po ko magsukad Lord, ilan na po na Lord. Sa to, do all things with love. Kung gikinanglan pa imong serbisyo, buhata, kay mo na gitudlo ni Lord. O kung ato nang gibuhat nga diin, murag wala, hindi tayo nagsasawa sa paggawa ng mga gawain. It means nalipay gito kay si Lord. Inalang ko kay ato na siya kay mo gito'y tigliho, inalang siya ko mo liho. Remember, nagitan-aw ra bagitan ni Lord. Giobserbahan ra bagitan ni Lord. He is the manager. He is the overall kuan. Kinsa mangyoy na ay heart to serve, na ay willingness to serve. Amen. Hello. So gusto ni Lord na kanunay ta paguna na diin ang pag-alagad gitawag o ni panawagan ni Lord sa ato nga we are called to serve one another. Okay. Now, let's go back to Galatians chapter 5:13 man to ganina. Okay. To use your freedom to serve one another in love. In verse 14, for the whole law can be summed up in this command. Love your neighbor as yourself. Okay, love your neighbor as yourself. Kanisya. Kaya ang tibuok kabalauran na hiusa sa usa ka sugo nga ingon ini. Tugugmaa ang imong silingan sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Kung madumduman nato itong ingon ni Jesus sa Matthew chapter 25, gibahin niyang duha kabahin ang makatawan sa tibuok kalibutan, ang sa wala mga kanding, ang sa tuo mga karnero. Ug gi-welcome din niya ang nasa tuo nga mga karnero yan siya. Sulod ka mo ng gipanalanginan sa pamahan. Kasi niya ako gikutom, inyo akong gipakaon. Sa ding ako giuhaw, inyo akong gipainom. Now, kana nga verse, dakan kaayo usab na misinterpret na. Adit na lang ko mo trabaho, kana ingon may Biblia nga, akan puntong wala ikuan. Lahi gid po na nanginanglan nga kana nagtrabaho o sa naluik isa na kuan. So na uban ay uban nga
sa na-abuse na misinterpret na nga bersikulo. Na-misinterpret na nga bersikulo. Ito, sa diha nga ginagsakit ako, giduaw ako ninyo. To visit the sick is service. Di ba pagkalagan? Naghatag encouragement, atong presensya, o nag-ana. Ande matud pa, napriso ako, apan inyo kong giduaw gyapon. Oh. So napriso sa mga, napriso sa kabalaka, napriso sa kining doubts, gusto nimong ihawas by encouragement. That is one way of serving. Ingan na. To serve one another, love your neighbor as yourself. Lord, kanus naman ka nagigutom, muni-muni na siya. Sa diyang inyo kinigibuhat sa pinakaubos sa akong igsuon, inyo kinigibuhat. That is connection sa pag-serve. Because loving people means loving God. Dili na to ma-express ang guma sa Ginoo if we are not loving people. That is why dili maayo nga mag-inistrikta ta sa uban nga murag tag si kinsa. Bisag asa ta ba ingon bisag di nato kauban si Bob, bisag naata sa gawas, pakita nga naatay gugma. Pakita nga naatay humility. That's part. Our smile can be a great help to those who are struggling. Diba? Mag-smile. Di ko smile nga, seductive smile. Smile, brotherly smile. Diba? Ayan. So, love your neighbor as your lesson. But if you always biting apan ko, sikira mo pinaakay, devouring one another, sige lang kilabtan beware of destroying one another. Una, kasagara nga magubot ka nang wala na yung trabaho, wala mo alagad kay mo sige na lang. Ikaw. Gubot kina. Gubot kina. Ikaw na pud. Gamay king trabaho na ginatulod-tulod. Nahurot ang oras o ginalis wa gyud taw nakalungang. Wa nakaluto. Pagod na. Tumus lalis ang lungag, napagod na nagkawanay na. Hallelujah. Because of that situation. So muna nga kasagara daghan nga mga workers katong nakasabot na sa panawagan ni Lord to serve. Panawagan ni Lord to serve. Daghan kayo bisitaan ng mga kalag nga follow-up po nun. Daghan kayo bisitaan kalag nga follow-up po nun. Pwede takandol o mga Bible studies katong hinay lang. Di pa tamadlo ko ng mga beginners, di pa nagkinanglan og mga hard word, mga gahi nga pulungan na lang. Arts. Ito gatas pa man na. Lugaw, arroz kaldo. Gatas pa na siya. So, ito excuse na, hindi ko kabulukan to. Beginners pa man na. Pwede naman na, simple lang. Hindi pa mapugal na kakuan o solid food na. Sometimes we have lots of excuses. Nga naan na din ang excuse. Wala niya, wala ko ganahan. Uptake siya ma-excuse ba? Hello? Nga na. We can serve in many ways. Mag-alagad na sa lain nga pamaagi. Praise God. Kaya kung sige ako na trabaho na po. Pero kung una ni mo, alagad ka, kaya kitawag ka ni Lord. That is why, if you remember this, Pablo, pag sugod niya kasabot sa broton, ay, pag nagkaon, sugod na siya gwali, grabe na yung pagministeryo. Niya, grabe si Pablo. Ano naman? Nakasabot siya nga, gitawag siya sa Ginoo o ginanglan ng servisyo iyang ma-render. Kasagara sa nakasabot sa Platon, daghan nagnahimo. Amen. Tanawa si Thomas o si Judas.
Nakabasta ba mo nga na sila nahimo nga murag nahimuot ng Ginoo? Wala sila account nga kuan among all the 12. Di ba? Wala jud kaayo. Kisa man katong pugihan kay nila si Pedro. Di ba? Si Pedro, si Pedro, si Pablo, grabe kaayo. Ulahi si Pablo sa 12. Pero nalampasan ni Pablo kay nga naman siya ka porsigiro. O sa business pa nag-una sa business katong 12. Ulahi na si Pablo. Pero kinsa og sa business pa naunang milyonaryo si Pablo. Ang uban ba nga po naginan sila nga po 1,000. Kadumdum jud ko sa business na sa 20 kapi na milyonaryo na siya. Nagsugod siya og kanang yate. Yate nga isa ka yate nga business niya. 18 years old siya. Pagka 22 niya, milyonaryo na siya. Hanto nag-upat kay yate siya. Nga na lagi. Ano man, kay gigamit ang wisdom. Gamit ito na trabaho, grabe. Kaya ato ko sa Jack's commercial atong kapit ko kay bet ko kabukay na po. Na may sa bisita ng Koreano. O Koreana, mag-ayon. Pasulod ko sa bisita. Matanas, how long you open your store? Ingon this is 8 to 8. 8 to 8. 8 to 8, that is 12 hours. 8 to 8. Kung imo mo na unaon, wa bisay anak. As long as napay customer, mo serve sila. Because wala sila una sa gusto nila nga, alagaran pa nila ng mga customer. How about time na yun? Yan. Because serving is the greatest. Isa to, if you want to be great in the kingdom of the Lord, isa to, learn to be the servant of all. Ngayon ito, nakay kasi alagaran ako. Dili na to kaya the greatest in the kingdom of the Lord is the servant. The greatest in the kingdom of the Lord is the servant. Dili itong gabasur. So we are called to serve the Lord. We are called to serve in freedom. Freedom to do things nagi kabuhat ni Lord sa ato. Muna i-identify na to unsa magid ang call ni Lord. Unsa magid akong gift, Lord. Ido kay po ko gitubag baya ni Lord. Hangtod na hinahinay na ko sabot. Ito na dungagan pag yun. Serbisyo sa atong barangay. Sapat na niya. Nga, agtaw bunta. Ano man, kadungdung ko sa isa ka pupils na ko sa una. Ginadyo ko nung gitawag ito sa inumahimo, ginasyan pastora na istorya magkita may kanina ito sa barangay. Sa tinuod na teacher ay itong giingon yung ni Angel. Nagsugod na siya, gawalin na siya teacher. Ito na, di man gipasayog sa Lord. Duhan na sila sa isawa pa. Ang isa nagsugod na. Sugod na. Nga naman, nganong gipang tawag ta? Mualagad or magpaalagad? Mualagad. Regardless of our position in this world. Diba? Si Pablo, dako siya position sa si Pariseo. Pero pag diya nga gitawag na sa Ginoo, wala langkat ng posisyon sa kalibutanon. Langkat na. Ang ibuta sa kasing-kasing, I am called to serve by the Lord. I am called to serve by the Lord. So bisag unsang trabaho unsa ikatabang nimo, anak, be able to serve because we are called to serve the Lord. We are servants of the Lord, serving Him in different ways according to our gifts and talents, according to what is needed. Nga atong matapang. Let us pray for His word. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa iyong pulong na nag-remind ka na mo. We are called to live in freedom. We are called to serve you with love. We are called to serve enthusiastically. We are called, Lord God, hallelujah, to render our service to people na di nakinanglan sa mong servisyo, Ginoo. And help us to obey you. Help us to give us the heart to serve, the love to serve, the enthusiasm to serve, Lord God. Continue to bless us.
with the spirit of understanding, for our hearts and minds will be aligned to your will to do your work, O God. In Jesus' mighty name we pray.